my beloved Boss Mike Cervera. Okay, tuloy. Para naman sa dating Philippine diplomat at political analyst na si Adolfo Paglinawan. Ako, Diyos ko, tatanda na. Sige, ano naman sa'yo? Kaya mas gusto ko yung lola eh. Kasi pag lolo, kung ano-ano, mga kasinungalinga sinasabi eh. Ha? Yung mga lolo. Yung mga lolo eh. Lola na lang tayo. Sige, tuloy. Nanganganib ngayon ang ating bansa dahil sa presensya ng mga Amerikano. Nako, Diyos ko, nanganganib o gusto nyo lang matanggal kasi nga pare-parehas na kayong takot. Takot kayo, takot na China, takot na rin kayo. Bakit? Bakit sila natatakot, mga kababayan? Kasi hindi nila matatakot ang taong bayan. Nagets nyo? Natatakot sila sa presensya ng mga Amerikano at ng mga iba pa dyan, dahil takot silang hindi nila matatakot ang taong bayan. Tayo, yayangga-yangga lang tayo habang pinapanood natin yung mga katangahan nila. Di ba? Tawa-tawa lang tayong ganun eh. Di ba? Di ba? Punta tayo mula noong 2003, 2001, 2003. Nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq, nagpunta sila sa Afghanistan. Sige, iba naman ang Iraq, iba naman ang Afghanistan, iba-iba lahat yan. Si Tatang naman, Arnold Lopez, bawiin mo na nga, wag na nga yung mga lolo. Mga lolo kung ano-ano sinasabi eh. Pag lolo, doon lang tayo sa lola, mababait yung mga lola natin. Ako, naniniwala na talaga ako eh. Yung mga lola, mas malawak ang pangunawa. Di ba? Yung mga lolo, lagi lang nagagalit. Ano ba? Ginera na Afghanistan. Punta sila sa Syria, sa Libya. Ano pakialam namin doon? Di ba no? Ano pakialam? Sige, pasok. Ngayon, nasa Ukraine na sila. Nako, mga kabansa, lahat ho ng binanggit ko, wasak-wasak. Wasak-wasak na bansa. At ngayon, may Sige, takutin mo pa si Kayla. Sige, Manong, kaya natatakot si Kayla eh. Sige. Tama akong balita sa inyo, nandito na sila sa Pilipinas. Tayo na ho ang susunod na wawasakin. Anya, dahil sa inilatag na missile system ng mga Kano dito sa Pilipinas, ay nailagay na tayo ngayon sa mapa ng nuclear system ng mga malalakas na bansa na anumang oras ay pwedeng ihulog dito sa Pilipinas. Kita nyo, no? Diyos ko, yung mga armas daw ihuhulog sa Pilipinas. Mali. Dagdagan nyo, ganito. Anumang oras, ihuhulog na ang mga bomba ng China dito sa Pilipinas. Pagbagsak na ganyan, sasabog, boom! Ubus kayong lahat. Ganun dapat. Para medyo may dating. Diba? At hindi nyo mapipigil yan. Dahil sasambulat ng bigla-bigla yan. Diba no? Hindi talaga. Kita nyo. Alam nyo mga kababayan, napakaraming kong kaibigang mga incheck. Alam nyo naman yan, nagla-live ako kasama ko yung mga incheck. Hindi talaga boss, gaya ang amo ko, incheck, ayaw, diba? Yun nga, sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga incheck sang-ayon. Bakit? Tanong, pag nagkagera ba, sa tingin nyo hindi maapektuhan ang ekonomiya ng China? Siyempre, kakaano lang nila, kakaunlad-unlad lang nila. Gusto nila mawasak agad sila. Wala, mahina ulo ng mga yan. Si Tatang tumanda na ito. Tumanda ng umurong. Yung utak napunta sa ulo ng baba. Paghuyan, nalaman nila na yung sistema na yan, kinargahan nila ng Tomahawk. Pwede na ho tayong tirahin. Kita nyo, yan. Ni sa panaginip natin, di naman natin iniisip yung mga ganyan. Bakit pa Manong, Tatang, Lolo? Bakit ba kailangan nyo isiksik sa isip ng mga bobot tanga yan?
tignan nyo, nagwawala sila. Hindi na nila alam kung saan sila tutungong channel. Diba? Ang napili-pili nila sa mga channel ng gwapo. Bakit hindi kaya kayo pumunta dun sa medyo mga mahihina ulo? Doon, no. Magkakasundo kayo. Di ba Tomahawk US yan? Oo nga. Wala naman. Alam nyo naman siya. Oberto, ano na? Sige tuloy. Uy, nandiyan na si Angela Hero. Di ba bagsak na ekonomiya nila? Oo nga. Sige, pasok. Sila lang nag-iisip ng gera kasi mga gullible ang DDS. Sabi niya Pachucha. Grabe. Ano nangyari ngayon? Nasa mapa na ho tayo ng nuklear ng China. Nasa mapa na tayo ng nuklear ng Russia. Nasa mapa na tayo ng nuklear ng North Korea. Kaya ito ang rason ng grupo kung bakit Diyos ko po, pati North Korea dinamay na. Di ba no? Di ba? O lalapat lang dugo. O hamon na nga. O sige, hamon na. O sige na, bahala na kayo dyan. Kayo na makipag-usap. sila nagsagawa ng kilos protesta. Ang Amerikano, same time kaibigan natin. Pero ayaw lang namin ng inyong foreign policy na pupunta kayo dito para... O di magpresidente ka muna! Ang dami nyong ayaw, magpresidente muna kayo. O, di ba gamit na gamit ni Digong yan? Ha? Di ba, no? Koloni pa rin ninyo kami. You have to ask us. You have to ask the people. If ever, payag ba kami? Huwag yung basta-basta na lang ninyo isang tao lang kusapin, bangag pa. Kaya kinasa namin ito. O, kita mo, gamit nila yung bangag. Ganun mo, wala pang patunay. Disko po. Marcos alis dyan. Kasi wala na kaming magawa. Wala na kayong magawa, hindi na kayo makakurakot. Wala na daw silang magawa. Kaya kailangan umalis si Pangulo. Kasi hindi na makakurakot. Hindi na nila maubos ang pera. Nako, yung 13 trillion, baka magiging 10 doble yon. Enough is enough. We have had trouble. Kaugnay nito may panawagan ng ating mga kapatid ng Muslim at mga kababayang OFW kay Bongbong Marcos. O dinamay pa yung Muslim at saka mga OFW. Diba? Iisang OFW lang eh. Panawagan na ng buong mga OFW. Grabe. Malupit talaga itong mga ito, Oo. Sige, tuloy. Kaming mga Muslim, siguro... Kita mo, dinamay na ang lahat ng Muslim, kaming mga Muslim, lahat sila. Samantalang nung nakaraan yung mga Muslim tuwan-tuwa kay Pangulo. Ate, fake news kayo. Kasi mahal ng mga Muslim si Pangulo. Oo, di ba? Mahal ng Muslim kaya yan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.